Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Popoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Kilala ang pamilya ni Tatay Samuel, ama ng ating bidang si Popoy, bilang mahusay na mangangaso. Kaso nga lang, huminto na ang ama sa panguhuli ng mga hayop simula nang maisabatas ang pagpaparusa sa mga tao na mauhuling iligal na nangangaso at pumapatay ng mga nanganganib ng maubos na hayop. Ngunit dahil sa karanasan, madalas silang lapitan ng mga taong nagkakaroon ng problema sa mga makamandag na hayop, kagaya na lamang ng kobra. Bilisan mo, Popoy, at nang marami tayong maikutan mamaya. Medyo malawak ang palayang yon. Mukhang marami ding nananahang ahas, bukod pa sa kobra. Kung sakaling marami tayong mahuling kobra, saan naman natin ilalagay? Medyo masikip na sa mga kulungan natin. Huwag ka nang mag-alala. Dadalhin ko na sa kagubatan yung malalaking sawa at iba pa nating mahuhuli bukas. Mas mabuti kung doon sila pakakawalan. Nang sa ganun makontrol din ang dami ng mga peste sa lugar. Matapos ihanda ang mga kagamitan, kagad nang lumakad ang mag-ama. Pagkarating sa palayan ay napakamot ng ulo si Popoy dahil napakalawak nito at masukal pa ang mga pilapil. Ayon sa may-ari, simula nang makakita sila ng kobra sa lugar, hindi na nila ito ginalaw pa sa takot na makagat sila ng mga ito. Simulan na natin ang trabaho. Pangunahan mo ang paggapas ng mga talahib. Siguruhin mong malinis ang buong paligid para madali nating mahanap ang mga butas. Sinimulan ni Popoy ang paglilinis ng paligid, habang sina Tatay Samuel at ang may-ari nag-ikot muna sa buong palayan. Ipinakita nito sa matanda ang lugar kung saan madalas makita ang napakalaking kobra. Ayon sa may-ari ng palayan, halos 14 na talampakan ang haba. Kasing laki na ito ng binti ng 14 na taong gulang na binata. Kung totoo ang sinasabi mo, yan na ang pinakamalaking kobra na mahuhuli natin. Tara, bumalik na tayo sa aking anak at sisimulan na ang paghahanap ng mga butas. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa kinaroroonan ni Popoy, biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan ng may-ari. Ayon dito, nakita nila ang isa sa mga kobra na nakatira sa lugar. Inihinto naman ni Popoy ang ginagawa niya. Pinuntahan ang tao. Pagkarating doon, buntot na lamang ang naabutan ng binata. Sinubukan niya itong hulihin. Ngunit sa kasamaang palad ay pumasok ito sa lumang butas ng daga. Patay ka sa akin ngayon. Hindi ka na makakatakas pa. Huwag mong sasakta ng kobra, Popoy. Maaari itong mamatay sa impeksyon kung sakaling pakawalan natin sa gubat na may galos. Marahang hinukay ni Popoy ang pilapil hanggang sa tuluyang nakita ang katawan. Hinawakan nito ang ahas at marahang hinila. Biglang napatakbo ang lahat ng taong naroon dahil tumayo ang ulo nito at inambahan ng tuklaw si Popoy. Mabilis namang nailayo ng binata ang muka kaya hindi ito tinamaan. Mukhang malaki na ang isang to Wika ni Popoy habang isinisilid ito sa sakong gawa sa tela. May mas malaki pa dyan, anak. Siguradong isang kawan silang nakatira sa lugar na ito. Maraming buwan nang hindi nagagalaw ang palayang ito. Tara na, ituloy na natin ang paghahanap.
Patuloy na naghanap ang mag-ama hanggang sa sumapit ang tanghali. Nakahanap ang mga ito ng ilang sawa, ngunit hindi pa nila natatagpuan ang malaking kobra. Sa isip-isip ni Tatay Samuel, maaaring nakalipat na ito ng tirahan. Dagdag pa ng may-ari, ng mga sandaling nakita nila ito. Hinabol nila ang kobra ngunit hindi na naabutan dahil bigla itong naglaho sa makapal na talahiban. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Nagpahanda ko ng tinolang manok sa bahay. Mas mabuti kung dito na lang tayo kumain sa bukid. Aktibo ang mga kobra tuwing tanghali. Malakas ang kutob kong magpapakita ang malaking ahas na yon. Kung ganon, ipapadala ko na lang dito ang tanghalian nyo. Sandali lang, ipapakuha ko sa aking mga tauhan. Habang nag-aantay, nahiga si Popoy sa mababang sanga ng puno ng mangga. Napatingin ito sa kalangitan. Napansin ang tila kakaibang kumikilos sa bandang itaas na bahagi ng puno. Napabalikwas ang binata nang mapagtanto na ang imaheng nakikita ay ang hinahanap nilang kobra. O anak, napano ka? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ito ang unang beses ni Popoy na makita ang ganong kalaking kobra at hindi nito akalain na totoo ang sinasabi ni Mang Nardo. Tay, mukhang nahanap ko na po yung sinasabi ni Mang Nardo. Itinuro nito ang taas ng puno kung saan nakadapo ang malaking kobra. Napatingala naman ang ama at nakita ang malaking ahas. Humanda ka, Popoy. Huhulihin natin ang isang to. Ano man ang mangyari, malaking banta sa mga tao ang ganito kalaking kobra. Ang tanong ngayon, tay, paano natin huhulihin yan? Bukod sa nasa taas ng puno, napakalaki pa. Simple lang. Pababain natin. Kumuha ka ng mahabang panungkit at bulabugin mo siya. Siguradong bababa ang kobra. Mag-iingat ka lang dahil siguradong hahabulin ka nito. Bagaman nagdadalawang isip sa gagawin, itinuloy pa din ni Popoy ang utos ng ama. Kumuha ito ng mahabang kawayan. Sinungkit-sungkit ang kobra hanggang sa makuha ang atensyon. Tumayo ang ulo nito at pinagtutuklaw ang hawak na kawayan ni Popoy. Ramdam ng binata ang lakas ng kagat ng ahas, maging ang pagbao ng ngipin nito sa manipis na dulo ng kawayan. Maya-maya pa, gumapang ito pababa ng sanga. Laking gulat ni Popoy dahil tumulay ito sa hawak niyang kawayan. Ramdam ng binata ang bigat. At dahil napakahaba ng hawak na panungkit, hindi niya nagawang kontrolin ang balanse, kaya natumba ito, dahilan para madaganan ang katawan ng kobra. Lingid sa kalaman ng binata na may matalas na bahagi sa buko ng kawayan na tumusok sa katawan ng ahas. Paulit-ulit nitong tinutuklaw ang panungkit hanggang sa padagana ni Tatay Samuel ng paa ang ulo nito. Hindi nga biro ang laki ng ahas na ito, anak. At sa tansya ko, hindi lang 14 na talampakan ang haba nito. Siniyasat nito ang katawan ng kobra at dito nakita ang sugat. Mukhang natusok po yata yan ng panungkitay. Paano yan? E di hindi na natin siya pwedeng pakawalan. Hindi. Mananatili lamang siya sa kulungan hanggang sa gumaling ang sugat at saka natin pakakawalan. Laking pasasalamat ni Mang Nardo dahil nagawa nilang mahuli ang kinatatakutang higanteng kobra. Hawak-hawak ito ni Tatay Samuel at pilit sinusukat kung gaano ito kahaba. 2 dipa at kalahati
Ito ang eksaktong sukat ng kobra. Ang laki ng katawan nito, umabot sa halos 6 na pulgada pabilog. At ayon din kay Tatay Samuel, lalaki ang kobra na ito at siya ang may-ari ng buong teritoryo. Kusa nang aalis ang iba pang kobra sa lugar na ito, lalo kapag nalinis na ninyo ang mga pilapil. Iwasan lang ang pagsusunog ng mga damo kung ayaw niyong magsipagpuntahan sa inyong tahanan ang mga ahas. Matapos ang paghuli sa malaking kobra, umuwi na ang mag-ama. Dinala ni Popoy ang ahas sa malaking kulungan. Hinayaan itong mamahinga. Napansin ng binata ang patuloy na pagdurugo ng sugat nito. Kaya naman nagpasya ang binatang kumuha ng himag. Ilang beses na itong nasaksihan ni Popoy, kaya alam niya kung saan maaaring makakita ng himag. Ginalugad ng binata ang kagubatan hanggang sa marating nito ang kinaroroonan ng mahimalang baging. Pumutol ng kaperasong ugat si Popoy. Dali-daling bumalik sa kulungan ng kobra. Sa kabila ng panganib, pumasok ito sa loob ng kulungan upang gamutin ang sugat ng ahas. Habang pinipiga ni Popoy ang dagta mula sa ugat, kusang lumalapit sa kanya ang kobra na tila alam kung ano ang dala ng binata. Idinikit nito ang bibig sa mga natapong dagta at hinigop. Nakita ni Popoy ang ginagawa ng kobra, kaya itinaas nito ang dinikdik na ugat upang pigain sa mismong bunganga ng ahas. Ngunit sa kasamaang palad, bigla siya nitong sinunggaban. Nakagat sa braso si Popoy dahilan ng agaran nitong pagkahilo. Malayo sa tahanan ang kulungan at kahit anong pagsigaw ang gawin ng binata, walang lumalabas na boses sa bibig. Naramdaman nito ang mahinang paggapang ng kamandag mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang dibdib. Sinunod dito ang itinuro ng ama. Nanatiling kalmado si Popoy hanggang sa bumagal ang tibok ng pulso. Marahan siyang kumilos para talian ang bahaging kinagat ng kobra at dahan-dahang gumapang palabas ng kulungan. Nanatili naman sa loob ang ahas. Habang nakatayo ang ulo nito, tinitignan si Popoy. Napaupo ang binata sa paanan ng isang puno habang unti-unting lumalabo ang paningin. Sa isip-isip ni Popoy, ito na ang kanyang katapusan. Unti-unti nang nanlalabo ang paningin ng binata. Nahihirapan na rin ito sa paghinga hanggang sa tuluyan ng mawala ng malay. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagising si Popoy. Nakita nitong nasa loob na siya ng tahanan. Pinupunasan ng ina ang kanyang noo habang ginagamot naman ni Tatay Samuel ang sugat na natamo mula sa kagat ng ahas. Ano bang pumasok sa isipan mo at ginamot mo ang sugat ng kobra? Alam mo naman na kahit anong kabutihan ang gawin mo, kakagatin at kakagating ka nito. Sa oras na makaramdam ng panganib, pagpasalamat ka na lang at hindi ganong kalakas ang kamandag na pumasok sa katawan mo. Halos mamatay na ako doon, Tay. Kaunti pa yung kamandag na pumasok. Ang tawag sa kagat na yon, tuyong kagat. Halos walang kamandagang kagat na yon dahil depensa ang ginawa ng kobra. Inakala nitong susugurin mo siya, kaya sinunggaban ka niya. Naglalabas lamang na matinding kamandag ang mga ito sa tuwing papatay sila ng kanilang pagkain o hindi naman kaya nakikipaglaban. Maswerte ka pa din at wag mo nang uulitin yon. Baka sa susunod, hindi na to yung kagatang abutin mo. Kinabukasan, muling binalikan ni Popoy ang ahas. Nakita nito na tila wala itong ganang kumilos
Tinignan ng binata ang sugat nito at napansing namamaga. Gagamutin pa sana kita kaso balak mo naman akong patayin. Wika ni Popoy, sabay lakad palayo. Ngunit laking gulat ng binata nang madinig ang isang boses. Hindi ko balak na patayin ka. Yun lamang ang pagkakaunawa mo. Biglang napahinto ang binata. Inilibot ang tingin sa buong paligid. Ngunit wala namang ibang taong naroon kundi siya lamang. Teka, ikaw ba'y nagsasalita? Unti-unting lumapit si Popoy sa kobra. May iba ka pa bang nakikita rito? Nanlaki ang mga mata ni Popoy nang makita nitong nakatayo na ang kobra sa kanyang harapan. Sa hindi malamang dahilan, nakalabas ito sa kulungan. Paano ka nakalabas? Sarado yung pinto Unti-unting napaatras ang binata. Hindi mo ko lubusang kilala, mortal. Kung sa tingin mo, pangkaraniwang ahas lamang ako, nagkakamali ka. Ilang beses pang kinusot ng binata ang mga mata. Sinampal-sampal pa ang sarili para lamang mapagtanto kung nananaginip ba siya o hindi. Anak ng, epekto ba to ng kagat mo? Parang umakyat na yata sa utak ko Nakakarinig na ako at nakakakita ng kung ano-ano. Lalakad na sana ito papalayo nang bigla siyang patirin ng kobra gamit ang mahaba nitong katawan. Aray, at para sa naman yun? Ano, ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Pero paanong nangyaring nakakapagsalita ka at naiintindihan kita? Ang kagaya ko, isang uri ng engkantong hayop. Isa lamang ako sa libo-libong naninirahan dito sa inyong mundo. Dahil sa unti-unting pagkasira ng aming natural na tirahan sa kanilang dimensyon, nagpasya kami na pumunta sa mundo niyong mga tao. Kung isa kang engkanto, di ba may kapangyarihan ka? Saka, ahas pa talaga yung totoo mong anyo. Nakakatakot Mas mabuti nang makita mo ko sa ganitong anyo kesa sa totoo kong pagkatao. Mas matatakot ka. Isa pa, sanay ang mga tagamundo niyo sa itsura kong ito. Kaso lang, pinapatay kami ng mga kauri mo dahil sa taglay naming kamandag na mapanganib para sa inyo. Hindi mo naman masisisi yung mga tao Natatakot lang din sila sa mga kagaya mo. Hindi kasi nauunawaan ng karamihan sa amin ang buhay nyo Para sa amin, pag nakakita ka ng ahas, kailangang patayin, makamandag man o hindi. Naglakad ito papunta sa kulungan ng kobra. Binuksan ang pinto. Hindi na ako babalik sa mabahong lugar na yan. At kapag pinilit mo kong ikulong dyan, tutuluyan na kita. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko lang yung dinikdik na ugat ng himag. Teka, nasa na yun? Eto. Ewan ko lang kung Hindi mo na kailangan ang isang yan. Nasipsip ko na ang katas mula sa ugat na yan. Ang kailangan na lang para tuluyang gumaling ang sugat ko ay ang dugo mo. Bagay na ikinagulat ng binata. Dugo ko? Bakit? Anong meron sa dugo ko? Hindi nakakamatay na kagatang binigay ko sa iyo, kundi isang kagat na makakapagsalin ng kakayanan kong magpagaling sa isang nilalang. Nagkataong walang mas maliit na hayop na pwede kong lunukin
Kaya ikaw ang kinagat ko sa pag-asang mauunawaan mo. Pero nagkamali pala ako dahil pinangingibabawang ka ng takot at dahil doon nawalan ka ng malay. Teka, kagat na hindi nakakalason. Paano ko maniniwala sa'yo? Mahirap ipaliwanag sa isang kagaya mo. Bakit hindi mo na lang ipatak ang dugo mo sa sugat ko? Ito nga ang ginawa ng binata. Kumuha ito ng maliit na kutsilyo. Sinugatan ang kamay. Ipinatak nito ang dugo sa sugat ng kobra. Noong una, wala namang nangyari. Ngunit kalaunan ay nakita nitong tila unti-unting nagbabalik ang kaliskis sa dati habang naghilom ang sugat. Teka, paano nangyari to? Paano kang napagaling ng dugo ko? Masyado kang makulit. Ang ibinigay kong kamandag sa'yo ang siyang dahilan kung bakit ako gumaling. Sa tuwing magkakasugat kami, naghahanap kami ng mas maliit na hayop upang salinan ng kamandag. Matapos ay kinakain namin ito para pumasok sa katawan namin ang lunas na dala ng pinaghalong dugo ng aming pagkain at kamandag. Sa pamamaraang yon, napapagaling namin ang anumang pinsalang natatamo. Kung ayaw mong bumalik sa kulungan, hahayaan na lang kitang makalaya. Pero huwag kang babalik sa palayang yun, ha? Dahil natatakot nga sa'yo yung mga tao. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako babalik sa lugar na yon. Masyado nang mapanganib para sa kagaya ko. Maiba nga ako. Wala ka bang pamilya o asawa? O mga anak? Wala na sila. Namatay sila noon sa una naming tirahan dahil na din sa pangangaso. Kung ganun, saan ka mamamalagi? Di ka naman pwede dito sa bahay. Baka makita ka lang ni tatay at hulihin ka. Nanlaki ang mga mata ni Popoy nang biglang magliwanag ang katawan ng ahas at unti-unti itong lumiit. Bumilog ito at naging medalyong ginto na parang nakapulupot na ahas. Sa bulsa mo, ito ang pinakaligtas na lugar para sa akin. Walang makakaalam kung nasaan ako. Bakit ba mas gusto mong manatili sa aming mga tao? Gayong kami mismo yung nagiging dahilan ng pagkaubos nyo. Naniniwala lang ako sa kasabihan yung mga tao. Dumikit ka sa kalaban mo para hindi ka niya makita. Bahala ka nga. O siya, may gagawin pa ako. Magpapakawala kami ng mga ahas sa kabundukan ngayon. Ilalagay na lang kita sa bulsa ko, ha? Hindi na sumagot ang kobra. Naramdaman ito ang presensya ni Tatay Samuel. Unang tinignan na matanda ang kulungan ng nahuling ahas. Nagulat ito dahil wala na ang kobra sa loob. Popoy, anong nangyari sa kobra? Pasensya na po, tay. Hindi ko naagapan eh. Namatay po yata siya kagabi. Kung sa bagay, medyo malalim nga yung sugat na natamo ng kawawang kobra. O siya, isilid mo na lang sa mga katsa ang ilang sawa. Ako nang bahala sa mga makamandag. Matapos yun, lumakad na ang mga ito papunta sa kabundukan kung saan pinakakawalan ang mga ahas. Pagkarating doon, sinalubong sila ng mga putok ng baril. Naku, mukhang may mga nangangaso pa din dito, taya. Talagang hindi sila natakot sa parusa kung sakaling mahuli sila. Hayaan mo sila. Pasasaan ba't mahuhuli din ang mga yan? Ang gawin mo na lang, huwag mo silang tutularan. Sige na anak, pakawalan mo na ang mga ahas.
Nang makabalik na tayo, may mga kailangan pa akong atupagin sa bukid. Ngunit nang pabalik na ang mga ito sa kapatagan, nakasalubong nila ang pangkat ng mga ngaso sa pangunguna ng dating kasamahan ng matanda na si Archie. Oh, Tatay Samuel, himala at nandito kayo. Akala ko ba huminto ka na sa pangangaso? Oo, Archie. Matagal na akong huminto. Naparito lang kami upang magpakawala ng mga nahuli naming ahas sa kapatagan. O siya, mauuna na kami. Marami pa akong gagawin. Mag-iingat ka dahil medyo marami ang napakawalang kong kobra sa lugar na ito. Nanguhuli kayo ng mga ahas sa kabatagan para pakawalan sa kabundukan? Gasino lang ang kita doon ah. Mabubuhay ba kayo nun? Bakit hindi ka na lang bumalik sa pangangaso? Ang totoo, wala kaming kinikita sa gawaing ito. Pero maraming paraan para kumita ng pera. Hindi lang pangangaso ang alam kong pangkabuhayan. Dali-dali na itong naglakad palayo. Kung sa bagay, patanda ka na rin at medyo mapurol na yung asintada mo. Tama lang na magretiro ka na. Pero ako, hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli yung isang hayop na dito lang naglalagi sa kagubatan. Biglang natigilan si Tatay Samuel sa mga nadinig. Masyadong mataas ang pangarap mo, Archie. Hindi mo kailanman mahuhuli ang nilalang na yon. Dahil kulang ka pa sa pag-unawa sa mga bagay-bagay. Noon pa man, sinasabi ko na sa iyo na ang pangangaso, hindi lang pagpatay ng mga hayop. Isa itong ritual. Kailangan mong pasalamatan ang anumang biyayang nakukuha mo sa kalikasan. Bagay na ni minsan, hindi ko nakita sa iyo. Sabay lakad palayo. Mukhang Naasinta mo na naman yung mayabang na yun eh. Buti nga sa kanya, napakataas kasi ng ere. Yan ang mga taong hindi mo dapat tularan, anak. Nasanay na sa ganyang pamumuhay si Archie. Simula pa noong buhay pa ang kanyang ama. Wala nang ibang alam na hanap buhay ang taong yon, kundi ang mga aso. Sa bagay, hindi mo rin naman siya masisisitay eh. Paano mo nga naman bubuhayin yung pamilya mo kung wala kang paraan para mapakain sila? Kinahapunan, nagpunta ng baryo ang binata para makipag-inuman sa mga kaibigan. Nadinig nito ang usapan ng ilang kalalakihan. Ayon sa mga ito, may isang hindi kilalang hayop ang nananalakay sa kanilang baryo. Kadalasang biktima nito, mga batang naglalaro sa daan. Dagdag pa ng mga ito hapon kung sumalakay ang nilalang at dinadagit nito ang biktima upang dalhin sa kung saan. Nakikinig lamang si Popoy na mga sandaling yun nang bigla itong tawagin ng isa sa mga kaibigan. Oy Popoy, nadinig mo ba yung sinabi nila? Hindi ba dalubhasa kayo ng tatay mo sa paghuli ng mga ligaw na hayop? Medyo napalakas ang boses nito at umabot sa kabilang lamesa. Yan na naman tayo, Lino eh. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong magbaba ng boses mo. Nadinig tuloy tayo. Ngunit huli na dahil papalapit na sa kanila ang isa sa mga kalalakihan. Ako nga pala si Jojo, anak ng kapitan sa kabilang barangay. Malaking problema kay tatay ang nananalakay na nilalang. Hindi na halos naglalabas yung mga tao eh. Kaya naapektuhan ang mga hanap buhay nila. Kung talagang magagaling kayong mga ngaso, bakit hindi nyo subukang puntahan at hulihin ang nilalang na sinasabi ko? Di ako sigurado kung papayag si tatay eh. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Mukhang hindi tayo nagkakalinawan ah. Ang sabi ko, Hindi na ituloy ni Jojo ang sasabihin
dahil binara ito ni Popoy. Anak ka ng kapitan, anong pakialam ko? Ikaw ang nangangailangan ng tulong, kaya matuto kang magpakumbaba. Ganun pa man, hindi ko tatanggihan ang paghingi mo ng tulong. Kahit napakaangas ng datingan mo, akala mo kung sino ka. Abay, sira ulo ka pala eh. Baka gusto mo mamatay dito ngayon. O sige nga, gawin mo. Tumayo ang binata sa harapan nito. Dahan-dahang napaatras si Jojo. Saka pa lamang namalayan ng kausap na hindi biro ang pangangatawa ni Popoy. Bukod sa matangkad, napakamatipuno pa. Napatingala na lamang si Jojo habang nakikipag-usap. Oh, anong problema? Akala ko ba papatayin mo ako? Bakit parang nakakita ka ng multo ngayon? Yan ang hirap sa inyo mga anak ng politikong nakaupo eh. Akala nyo sa mga tatay nyo, mga Diyos na hindi bumababa sa trono. Puro kayo kayabangan, pero kulang naman kayo sa gawa. Kagaya lang din ng mga magulang nyo na mahilig mangako sa tao. Sa ngayon, nanalo ka, pero sa susunod, wag mo nang hilingin na magkita pa tayo sa susunod. Dahil kung sakali, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Naku, Popoy, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Maraming kakilala yang si Jojo. Baka mamaya, tambangan ka ng mga yan. Kilala ko ang taong yon, Lino. At kagaya ng sinabi ko kanina, puro lang sila salita. Tignan natin kung talagang tatambangan niya ako. Pag-uwi nito ng tahanan, kinausap ng binata ang ama tungkol sa nangyari. Ngunit laking gulat ni Popoy dahil nakarating na pala ito sa kaalaman ng ama. Alam ko na ang tungkol dyan. Lumapit na din sa akin si Kapitan Ferrer. Kaya nga maghanda ka. Dahil bukas ng umaga, kakausapin natin siya. Magkikita pala kami ng Jojo na yun. Napakayabang talaga ng anak ng kapitan na yun eh. Bakit? Ano na naman ba ang ginawa sa iyo ng taong yon? Wala naman, tay. Pinakitaan lang ako ng kayabangan. Pero hindi naman nagkagulo eh. Magkakagulo pa lang kung sakali. Huwag mo nang patulan yung isang yon. Palibhasa lumaking nasusunod ang layaw. Sige na, magpahinga ka na at maaga tayong aalis bukas. Kinabukasan, pagkarating sa kabilang barangay, kagad hinarap ni Kapitan Ferrer ang mag-ama. Ikwinento nito ang mga nangyari. Sa hinala ko, isang malaking ibong mandaragit ang kumukuha sa mga bata rito sa amin. Hindi lang bata ka, Samuel, kundi maging maliliit na kambing at baka ay hindi nakakaligtas. Meron bang nakakita ng nilalang na yon? Paano niyong nasabing dinadagit ang mga biktima? Bago mawala ang mga bata, nakakadinig ng malakas na pagaspas sa mga magulang o hindi naman kaya biglang lalakas ang hangin. Maaari mo bang sabihin, Kapitan, kung saan ang huling nangyaring insidente? Maaari ko kayong dalhin sa lugar, pero kumain muna tayo at lalamig ang pinahanda kong almusal. Medyo malayo mula sa kabisera ang pinangyarihan. Habang kumakain, lumabas ng silid si Jojo. Kagad itong napatitig kay Popoy. Tumango lamang ito sa binata. Bagay na ikinainis naman ni Jojo. Walang iya ka. Anong ginagawa mo rito? Dali-dali pa itong dumampot ng kutsilyo. Kumalma ka nga lang. Hindi ba nanghihingi ka ng tulong sa akin kahapon? O eto na kami. Kaya anong problema mo? Ang mabuti pa, bitawan mo yung kutsilyo at baka masaktan mo lang yung sarili mo. Talagang napakayabang mo. Magpasalamat ka at nandito si tatay. Kung wala, kanina pa kita...
Lumayas ka sa harapan ko, Jojo. Hindi ito ang oras para pairalin ng kayabangan. Kahit kailan ka talaga. Dali-dali namang lumabas ng tahanan ang binata. Habang nagkakamot ng ulo, tumingin pa ito kay Popoy at nag-iwan ng isang babala. Mamaya ka lang sa akin. Ngunit tumayo ang kapitan. Nilingon ng anak. Dali-dali naman itong tumakbo palabas ng bakuran. Pasensya ka na sa anak ko, iho. Talagang mali ang pagpapalaki ng kanyang ina. Bueno, tapos na ba kayong kumain? Tapos na, kapitan. Maaari na tayong lumakad. Tumuloy na ang mga ito sa huling pinangyarihan ng insidente. Nagulat ang mag-ama. Dahil isa itong tahanan na napapalibutan ng makapal na gubat. Ito ang bahay ng mag-asawang Juan at Lilia. Kaso wala na sila sa lugar. Natakot sila na maulit pa sa iba nilang anak ang nangyari. Dito sa bakurang ito mismo, kinuha ang kanilang bunsong anak. Popoy, ikutin mo ang paligid. Maghanap ka ng mga bakas at palatandaan ng malaking ibon. Alam mo na ang gagawin. Naglakad sa paligid ng tahanan si Popoy. Naghanap ito ng mga palatandaan. Ngunit wala ni isang nakita ang binata. Ano ba ang hinahanap mo, Popoy? Nagulat ang binata. Nagagawa nitong makipag-usap sa pamamagitan ng isip. Mga palatandaan ng malaking ibon. Hindi ka makakakita nun dito dahil hindi naman ibon ang kumukuha sa mga bata. Teka, anong ibig mo sabihin? Tumingin ka sa gawing yun. Nakikita mo ba ang malaking puno ng nara? Lapitan mo ito at siguradong magugulat ka. Sinunod naman ni Popoy ang sinabi ng kobra. Pagkalapit sa puno, nagtaka ang binata dahil may kung anong nakaumbok sa mismong katawan nito. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin ngunit sa oras na lapitan mo ito, mapapansin mo ang hindi pangkaraniwang umbok. Ano yung bagay na yan? Bakit hindi mo subukang suntukin? Ito nga ang ginawa ni Popoy. Laking gulat ng binata dahil biglang umatungal ang nilalang na nagbabalat kayo sa katawan ng puno ng nara. Isa itong uri ng engkantong may hawig sa hunyango. Ikaw ba yung nangunguha ng mga bata sa lugar na ito? Tanong ni Popoy habang hawak ang nilalang sa leeg. Hindi ako, pero pwede kong ituro sa inyo kung sino. Ano ba yung hawak-hawak mo, Popoy? San mo nahuli ang nilalang daya? Dito lang po, tay. Nagtatago sa puno ng nara. Pwede niya daw tayong ituro sa nilalang na kumukuha ng mga bata. Maging si Kapitan Ferrer, nagulat sa nasaksihan. Ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng isang totoong engkanto. Anong balak niyong gawin sa isang yan? Baka makapanakit pa kung bubuhayin. Kaya mas makakabuti pang patayin niyo na lamang. Patayin. Yan ang laging unang pumapasok sa isip natin. Sa oras na makakita tayo ng nilalang o hayop na hindi pamilyar, bakit kailangang patayin? May ginawa ba siya sa iyo, Kapitan? Nag-iingat lang ako, Samuel. At isa pa, ako ang kapitan ng barangay na ito. Kaya ako ang masusunod. Pasensya na, Kapitan. Pero hindi na kami sakop ng iyong jurisdiksyon. Pinakiusapan mo kami para hulihin ang nilalang na namiminsala sa inyo
Kami ang nanguhuli, kaya kami ang magpapasya kung ano ang gagawin namin sa kanila. Hindi na nakapagsalita pa ang kapitan. Sa halip, umalis na lamang ito sa lugar. Kagad namang sinabihan ni Tatay Samuel si Popoy na hindi dapat malaman ito ng karamihan. Ako na pong bahala doon, Tay. Mauna na po kayo sa bahay. Dalhin niyo ang hunyangong ito. Sabay abot sa ama ng hawak na nilalang. Sinundan nito si Kapitan Ferrer. Habang nasa daan, kinakausap nito ang alagang kobra. Uy, nadinig mo ba yung sinabi ni Tatay? Hindi ko alam yung gagawin ko eh. Paano naman natin siyang mapapakiusapan na wag magsalita? Hindi naman natin pwedeng gulpihin yung kapitan eh. Ako nang bahala. Magtiwala ka sa akin. Bilisan mo na bago pa siya makarating sa kanyang tahanan. Dali-dali nang naglakad ang binata hanggang sa maabutan nito ang kapitan. Kapitan, sandali lang po. May itatanong lang ako. Huminto naman ang kapitan. Hinarap ang binata. Ang akala ko ba, kayo na ang bahala? Oo nga po, kami na ang bahala doong kapitan. Kaso, may isang bagay lang akong gustong ihabilin sa'yo at ipapakiusap sana. Biglang lumitaw sa likod ni Popoy ang malaking kobra. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil ngayon lamang siya nakakita ng isang higanting kobra. Teka, at saan naman ang galing ang kobra na yan? Yan po yung alaga ko, kapitan. May pakiusap lang po sana ako sa'yo eh. Ayaw po kasi ni tatay na makakarating ang lahat ng nakita nyo sa kahit na sino. Pwede bang atin-atin na lang muna yon? Pinagapang ng binata sa kanyang kamay ang alagang kobra. Walang problema. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang nakita ko. Ilayo mo lang sa akin itong kobra. Kung ganun, may kasunduan na po tayo ha. At sa oras na makalabas ang balitang to, alam niyo na po yung mangyayari. Matapos ay umalis na ito. Bumalik sa kanilang tahanan. Pagkarating ng binata ay nakita nitong kinakausap ng ama ang hunyango. Ano tay, may napiga ka na ba? Madali naman palang kausap ang isang to eh. Oo, nasabi niya sa akin kung anong nilalangang nangunguha ng mga bata. At hindi nga ito malaking ibon, kundi isang aswang. Ayon din sa hunyango, matagal na siyang nakatira sa punong yun. Kaya nakita niya ang lahat ng mga nangyari nung araw na kunin ng nilalang ang anak ng mag-asawa. Aswang? Mukhang magkakaroon pa ako ng engkwentro sa mga aswang ah. Ito din ang unang pagkakataong makakaharap ko ang isang aswang kung sakali. Kahit ayaw ko, mukhang kakailanganin natin ang tulong nila Archie. Subukan mo silang hanapin sa bayan, Popoy. Nang gabi ding yun, lumakad si Popoy para hanapin si Archie at ang mga kasama nito. Natagpuan ng binata ang hinahanap sa isang pasugalan. Akmang papasok na sana ito nang bigla siyang pigilan ng nagbabantay. Pasensya na, pero hindi pwedeng pumasok ang hindi kilala ng aking amo. Ganun po ba? Pakisabi na lang po sa lalaking yun. Pinapatawag po siya ng tatay ko dahil may ipapagawa sa kanya. Nilingo naman ng bantay ang taong itinuturo ng binata. Si Ka Archie. O sige, ikaw na ang magsabi. Pero duda ko kung haharapin ka niya dahil abala siya sa pagsusugal. Tumuloy si Popoy at nilapitan si Archie. Archie,
Gusto ka daw makausap ni tatay. Mukhang may ipapatugis sa'yo eh. Nag-angat ng tingin si Archie. Walang pagdadalawang isip na tumayo. Mamaya mo na sabihin sa akin ang detalye. Mga bata, ituloy niyo muna ang kasiyahan. May importante lang akong gagawin. Walang pag-uusap na nangyari sa dalawa habang nasa daan. Pagkarating sa tahanan nila Popoy, saka pa lamang nagsalita si Archie. Hindi mo ko ipapatawag nang walang mabigat na dahilan ka, Samuel. Magsalita ka. Anong problema? Bago ko sabihin sa iyo ang lahat, gusto kong makita mo muna ang nilalang na ito. Nanlaki ang mga mata ni Archie, lalo pa nang magpakita ang hunyango sa kanya. Isang unyango? Bakit meron ka nito? Panandalian lang ang pananatili ng nilalang na yan sa akin at may kaugnayan siya sa ipapagawa ko sa iyo. Ang hunyangong ito ang nakakita ng nilalang na ipapatugis ko at alam kong may kakayanan kang makita ito mula sa mga mata ng iba. Matagal ka nang nagretiro pero madalas pa din ang pag-iisip mo ka, Samuel. Bueno, hayaan mong ako na mismo'y makakita sa itsura ng hayop na tutugisin ko. Kinuha nito sa kulungan ang hunyango. Tinitigan sa mata. Laking gulat ni Popoy dahil biglang nagbago ang mga mata ni Archie. Naging katulad ito ng pusa. Taglay ng taong yan ang bertud ng musang. May kakayanan siyang tumingin sa nakaraan ng isang nilalang sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga mata nito. Hindi naman nagsalita si Popoy. Patuloy lamang itong nakikiramdam sa ginagawa ni Archie. Maya-maya pa, binitawan na nito ang hunyango. Napatingin ng nakakaloko kay Tatay Samuel. Aswang ang ipapatugis mo sa akin ka, Samuel? Sigurado ka ba? Gagawin mo ba o hindi? Alam mo naman na ito ang pinakagusto ko. Alam ko na din kung saan matatagpuan yung nilalang. Kaya ikaw bata, kung gusto mong sumama, maghanda ka na. Isama mo na din yung alaga mong kobra. Nagtaka naman si Tatay Samuel sa sinabi nito. Cobra, anong ibig mong sabihin, Archie? Naku, pasensya na ha. Hindi ba pala nasasabi ng anak mo sa'yo? May alagang engkantong kobra si Popoy eh. Napatingin ang matanda kay Popoy na nooy pasipol-sipol lamang sa isang sulok. Opo tay, totoo po yung sinasabi niya. O ikaw, lumabas ka na nga dyan. Nabuko na tayo eh. Biglang lumabas ang malaking kobra mula sa bulsa. Bagay na ikinagulat naman ng matanda. Hindi ba't? Yan ang kobrang nahuli natin sa palayan ni Mang Nardo. Ang akala ko ba namatay na yan? Di ko na po sinabi sa inyo eh. Alam kong hindi rin po kayo maniniwala. Pasensya na po kayo tay ha. May magagawa pa ba tayo? O siya, bilisan mo na nang maisagawa na natin ang plano. Kanina pa ako nangangati dito eh. Dalian nyo na nga ang dalawa. Pinasok ng mga ito ang kagubatan sa pangunguna ni Archie hanggang sa marating na mga ito ang isang maliit na pamayanan. Dito sunod na sasalakay ang aswang. Pagpalipas tayo na magdamag dito. Dahil hindi naman sumasalakay ang aswang na yun paggabi. Wala nang bata sa labas ng mga kabahayan. Umakyat ng puno si Popoy kasama ang alagang kobra. Naidlip ito sandali habang nag-aantay ng pagsikat ng araw. Maya-maya pa, unti-unting nagkakabuhay ang maliit na nayon na mga katutubo. Isa-isa na ding naglabasan ang mga bata upang maglaro. Para sa kanila, ito na ang kanilang pinakahihintay.
Bumaba sa puno si Popoy at naupo sa tabi ng ama. Maging alisto ka lamang, Popoy. Anumang oras, darating na ang hinahanap natin. Ayon pa sa matanda, base na din sa mga pangyayari, sumasalakay ang nilalang bago lumubog ang araw sa hapon at bago ito sumikat sa umaga. Tahimik lamang nakamasid si Archie hanggang sa bigla itong napatayo. Bumunot ng palaso mula sa kanyang likuran at iniumang ito sa malayo. Saka pa lamang napagtanto ni Popoy kung ano ang pinupuntirya ng lalaki. Nakita nito ang isang nilalang na mabilis na bumubulusok pa ibaba. 3 palaso ang sunod-sunod na pinakawala ni Archie. Tumama ang lahat ng ito sa katawan ng nilalang, dahilan para bumagsak ito. Sandali lang, bago niyo patayin yung nilalang. Lilinawin ko lang ha. Sa akin ang pangil niya. Bahala ka, walang makikipag-agawan sa'yo. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa pag-aakalang mabilis nilang mapapatay ang nilalang at tuloy-tuloy na sumugod ang binata. Sinubukan pa itong pigilan ni Archie, ngunit huli na. Pagkalapit nito sa nilalang, ipinagaspas nito ang pakpak, dahilan para tamaan ang binata at tumalasik sa malayo. Nakalimutan kong sabihin, malakas ang hampas ng mga pakpak nila. Ano, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nabali lang yung balikat ko, pero kaya pa naman. Gumapang ang kobra papunta sa kinaroroonan ng nilalang. Kinagat ito ng makailang ulit bago tuluyang bumalik sa kinaroroonan ni Popoy. Nag-antay lang tayo ng ilang minuto. Kusang babagsak ang katawan ng aswang na yan sa oras na kumalat ang kamandag ko. Aba, mapapakinabangan din pala yung alaga mo, Popoy. Magaling. Huminto na sa pagkilos yung nilalang. Tapusin na natin to. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa lugar, kaya hindi na nakita ang kanilang ginagawa. Nilapitan ng binata ang naghihingalong aswang at sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita ito ng totoong aswang. Ganyan pala yung itsura talaga ng aswang, no? Ulo ng baboy, tapos katawan ng tao na may pakpak ng paniki. Wika ng binata habang sinisipa-sipa pa ang nilalang. Hindi lahat ng aswang ganyan ang itsura, Popoy. Isa lang to sa maraming uri ng aswang. Matapos yon ay pinugot nito ang ulo ng nilalang upang kunin ang malalaking pangil. Mabuti naman at nagawa niyong mapatay ang nilalang na yan. Pero sa palagay ko, hindi siya nag-iisa. Ano, Archie? May bago ka ng pagkakakitaan. Kesa sayangin mo ang buhay mo sa pagpatay ng mga nanganganib ng maubos na hayop, bakit hindi ka nalang maging tagatugis ng aswang? Magiging manunugis lang ako kung babalik ka sa pagiging mangangaso. Masyado nang matanda si tatay para sa ganyan, kaya ako na lang yung ayain mo. O sige, walang problema. O siya, mauuna na ako ha. Hanggang sa susunod na misyon, Popoy. Siya nga pala, ingatan mo yung alaga mong kobra ha. Matapos ang kaganapang yun, sinanay ni Tatay Samuel ang anak sa paggamit ng pana at panunugis. Maliban pa sa trabahong ito, tuloy-tuloy lamang sa kanilang naunang gawain ang mag-ama. Paminsan-minsan ay sumasama sa kanila si Archie, lalo na kung may kakaiba sa kanilang pupuntahan. Sa paglipas ng panahon, nakilala ang grupo nila Popoy sa lugar bilang manunugis ng kobra. Ngunit para sa kanila, may mas malalim pa itong obligasyon.
Ito ay ang pangalagaan ang wastong balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga hayop, kagaya ng mga makamandag na ahas. Ipinapakita sa kwentong ito na hindi lang peste ang mga kobra, kundi sila din ang nagpapanatili ng sapat na bilang ng mga peste sa kapaligiran. Kaya hanggat maaari, tumawag ng mga taong may alam sa paghuli sa oras na makakita nito. Ito ang kwento ni Popoy at ng kanyang alagang Engkantong Kobra. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.